Filipino contingent watching on. It's going to be a little bit loud tonight. Kind of like it. It's a good atmosphere. Kind of US Open-like. Another great return from Yala. She's trying to jump on that second serve, and she's doing it successfully. There's fans like that. Chance now for Yala to get back to even ground. Another potential service break. We've already seen 3 service breaks already. Realizes she got broken in all 4 service games in that set. And Coco Gauff loses the set. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Express, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ngayon yung updated live ranking. Hindi to po live, hindi to live. Ito po yung ranking talaga ng WTA Women's Singles. Updated po ito mga ka-express. So, tingnan natin kung ano ang naging ranking na ngayon ng mga players, mga professional players dito ngayon sa WTA, Women's Tennis Association. So, tingnan natin. Siyempre, nangunguna pa rin mga ka-express ay itong si Sabalenka. Ito po yung round-up. At ang may pinakamalaking significant shift-up ay itong po si Talia Gibson. Tumaas siya ng 44 points. Ang current ranking nito noon bago siya napalaban doon sa quarterfinals, semifinals pala, sa semifinals ay 110. So umangat siya ng 44 points. So ngayon ay nasa na siya, nasa 67. Number 67 na po to si Talia Gibson. At ang pinaka-significant shift na bumaba, itong si Danielle Collins. So, tingnan na natin ang kabuuan ng updated rankings ngayon mga ka-express. Siyempre, nangunguna, ayan si Aryna Sabalenka. Sumunod si Elena Rybakina. O nga pala, yung nag-champion po dito sa BNP Paribas Open ay itong si Elena Rybakina. Tinalo niya po si Sabalenka in straight sets, 7-6 at 6-4. Yun po yung naging score. Kahapon po yun na naglaban tong dalawa. So ito ang tinanghal. Ito ang tinanghal na champion dun sa Indian Wells na katatapos lang na BNP Paribas Open. So, number 2 siya dito mga ka-express. Overtaken niya na si Iga Swiatek. At si Iga Swiatek ay nasa number 3. Number 4 si Coco Gauff. Number 5 si Jessica Pegula. Number 6 si Amanda Anisova. 7 si Asmin Paulini. Umangat siya ng isang puntos. At yung bumaba naman si Elena Svitolina. Umangat doon ng isang punto si Svitolina. Tapos umangat din si Victoria Mboko. Dati nasa number 10 ngayon. Si Andreeva, bumaba siya. Ito yung yung current champion doon sa Indian Wells. Kaya lang hindi niya na depensan yung kanyang titulo. So next, tingnan natin yung next na ayaw gumalaw. Hang. Yun. Number 11 si Alexandrova mga ka-express. Alexandrova, tapos si Belinda Bencic, number 13. Ito si Linda Noskova.
umangat siya ng 1 puntos. Nasa 13 na po siya. Dati 14 siya. Bumaba naman si Muchoba. At si Noemi Osaka, tumaas po siya ng 1 point. Dati nasa number 16 siya. Ngayon nasa number 15 na. Tapos ito si Clara Tauson, umangat din ng 1 point. Dati nasa 7 din yan. Tapos si Eva Jovic mga ka-express, umangat din siya ng 1 point. Bagamat natalo siya doon sa sa etong Indian Wells, sa Merida, malaki naman yung ginawa nito. Kaya umangat ng 1 point. Tapos si Madison Key, na dati number 5, ngayon nasa number 18 na siya. Tapos si Elise Merten, number 19. Si Diana Schneider, dati number number 18 ata si Schneider And then si Anna Kalinskaya, umangat din ng 1 point. Si Ludmila Samsonova, number 22. Si Emma Raducanu, na umangat din ng 1 point, 23, dati 24 siya. Si Jelena Ostapenko, mga ka-express. So, si Jelena Ostapenko, umangat din ng 1 point. Bali, naging number 24 na siya. Si Laila Fernandez, umangat din siya ng 1 puntos. From 26, naging 25 na siya. Si Gwen, bumaba siya. Dati number 25 to si Gwen, ngayon naging 26 na lang. And then, sunod, eto si Emma Navarro, bumaba ng 2 points. 3 point pa lang binaba ni Sheng. Tapos si Marta Koschok. At eto na yung pang number 29. Tingnan nyo mga ka-express. Yun! Ang ating kababayan si Alexandra Ayala, mga ka-express. Official po yan. Bali, ang current ranking ngayon ni Ayala is number 29. Pero, nung nag-register siya sa Miami, ang ranking niya is rank number 32. Number 32 pa rin yung ranking niya dun sa 31 pala. Ang ranking niya dun sa Miami is rank number 31. Pero dahil ngayon lumabas yung official na updated WTA ranking, ito na po talaga ang totoong ranking ni Alex Ayala. Rank number 29. So, ibig sabihin, nasa top 20 na po ang ating kababayan. Yan na po yung kabuuan. Ito po yung top 32. Ito po yung seeded. Ito yung seeded na ng mga player na maglalaro sa round of 32. Round of 64 pala. Round of 64, doon maglalaro tong mga seeded. Hindi na sila maglalaro doon sa round of 128. O round 1, hindi sila maglalaro. Bagkos, naghihintay na lang sila doon sa mga mananalo sa round 1. Yun, makakalaban nila. Kumbaga, bye. Yung round 1, bye. Kumbaga, ultimano, hindi pa man sila naglalaro. Meron na kaagad silang tag 10 points. May plus 10 point na kaagad sila. So, tingnan lang natin mga ka-express si Janice Tijen, kung saan pumwesto si Janice. Ay, bumaba si Janice. Ang official ranking ni Janice is number 40, mga ka-express. Itong kababayan din na kapitbahay natin sa Southeast Asian na tennis player din. So, dapat sinusuportahan din natin to. So, ayan po ang kabuuan sa top 20, sa top hanggang top 100 o top 50. Ang pinakahuli ay si Magdalinette. Yan. So, tingnan natin mga ka-express yung official draw. Miami. So, ang current champion dito mga ka-express sa Miami Open ay si Sabalenka. Ito si Sabalenka mga ka-express. So, tingnan natin yung official draw. Tingnan natin yung pagpapares-pares. Actually mga ka-express, nagsisimula na yung laban ngayon dito sa Miami Open sa mga qualifier. Naglalaban na yung kinakailangan makapag-qualify muna para pumasok sa main draw. May mga schedule na po ngayon. So ito po yung defending champion si Aryna Sabalenka. So tingnan natin yung draw.
Ayan, nakita naman natin sa round 1. Round 1 ay by lahat sila. So, maglalaro na lang sila dito sa round of 64. At pansinin nyo, sa round 1, ang Timano, meron ng 24,335 pesos ang bawat Itong mga nakabay, yan sila sa Balengka. Kasama na dyan ng ating kababayan si Alex Ayala. Meron Timano na silang 24,336,000 pesos. Kahit hindi sila maglaro. Ngayon, dito sila maglalaro sa round of 64 mga ka-express. Sa round of 64, ang matatanggap na pera ay 36,110. Yan. So, tingnan natin yung buong draw. Yan. Ang makakalaban dito ni Sabalenka, nalo dyan sa mga yan makakalaban ni Sabalenka. Tapos, dito naman si Wang, maghihintay dito sa apat na to kung sino mananalo dito kay McNally at sa qualifier. Samantalang ito dito kay Sheng, dito naman ulit kung sino mananalo dito kay Brady at kay Stephens. At dito naman kay Madison Key, kay Rus, saka kay Rusio. Kung sino mananalo dyan sa dalawa na yan. Tapos, puntahan na natin mga ka-express, yung kay Alex Ayala. Yan. Bali, ang laban ni Alex Ayala po ay March 19. Yan. Nasa baba si Alex. Andito na. Ayan. Ito po yung drone ni Alex Ayala mga ka-express. So, tingnan nyo ha. Kung sino ang unang makakalaban dito ni Alex ay alin sa dalawa, si Sigimon or si Marchenko. Si Sigimon po mga ka-express, ito po yung naka-practice ni Alex Ayala doon sa Indian Wells, sa Paribas Open. Ito po yung kaliwete rin po ito si Sigimon. Kaliwete rin po siya. Etong si Marchenko, tinalo na to ni Alex doon sa pagkakaalala ko sa Eastbourne. So kung sino mananalo dyan sa dalawa na yan, ang makakalaban ni Alex. Pero itong maganda mga ka-express. Kasi magtatapat si Alex, tsaka si Alex Ayala, tsaka si Swiatek. Bali, pangatlong beses na lang maghaharap yan. Sa unang laban, panalo si Alex. Tapos nung naglaban ulit silang dalawa, nung nagharap sila doon sa clay, nanalo naman doon si Swiatek. Kumbaga, 3 sets. First set kasi doon sa clay, nanalo si Alex. Sa pangalawang set, saka pangatlo, nanalo si Swiatek. So, kung magharap ulit sila ngayon dito sa round of 32, sa round of 32 mga ka-express. Kasi sa round of 64 kung sino mananalo dito sa dalawa na to. Sa round of 32, maghaharap ngayon si Alex tsaka si Swiatek. Yan ang maganda, pangatlong paghaharap nila. Tingnan natin kung alam nyo naman na tinalo ni Alex dito sa hard. Yung surface na hard court, tinalo ni Alex si Iga Swiatek. Lamang si Alex dito mga ka-express kasi paboritong paglaruan ni Alex talaga itong hard court. Samantalang itong si Iga Swiatek, mas gamay niya yung clay. Ito kasi ang reyna ng clay, si Iga. Pero pagdating sa hard court, napakalaki ng laban ni Alex. Tsaka kung nakita nyo mga previous na laban ni Alex, talagang gumaganda na yung service niya. Although kailangan pa talagang tulisin ng todo o palakasin ng todo yung service niya. Kasi sa service talaga nagkakatalo mga ka-express Kita nyo mga nasa top 1 hanggang top 5. Yung serving nila, yung sa top 10, yung service nila mga ka-express talagang antitindi. Lalo na si Sabalenka, kung mag-service yan, pati si Rybakina na. Grabe ang mas madalas yung kanilang ace, di ba? Pero ngayon, hindi na napapalayo si Alex Kasi nakikita na rin natin na mas madalas na rin siya nakakagawa ng mga aces. Tsaka talagang
bumilis tsaka bumigat yung service ni Alex ngayon. Plus yung ano pa, yung yung pamatay na return, yung second serve niya, talaga yun ang matindi. Lalo na yung forehand ni Alex, doon talaga yun ang talagang pinakapamatay na weapon ni Alex, yung forehand niya. Kaya lang minsan pagka alam natin na medyo off o hindi makuha ni Alex yung kanyang rhythm, doon siya nag-struggle. Pero sana naman sa darating na paghaharap muli, alam ko maghaharap itong si Alex kasi sa Iga Swiatek. Kasi ito si Sigmund nung nag-practice sila doon sa Paribas Open mga ka-express, tinalo to ni Alex. Actual na practice yun, parang laro na rin kasi may scoring din yun eh. Samantalang ito naman si Marchenko tinalo niya rin to sa Eastbourne. Pero tingnan niyo naman yung quality ng laro ni Alex. Plus yung mga fans, mga yung mga supporter ni Alex. Yun ang nagbo-boost ng todo kay Alex ka-express. Napakalaking factor yun. Yung tuwing laro ni Alex ang laki ng crowd. Napakalaking bagay yung para kay Alex mga ka-express. So sana sa mga hindi pa naniniwala ng kapasidad ni Alex, kasi may mga kababayan pa rin tayo mga ka-express na nagdududa pa rin sa kakayanan ni Alex. Isipin nyo mga ka-express noong 2025 si Alex ay rank 140. Tapos nung sumali siya dito, unang best siya sumali dito sa Miami Open, lang siya, wild card. Kumbaga inimbitahan lang siya. Inimbitahan lang siya na makapaglaro diyan sa Miami Open. Pero gumawa siya ng malaking kwento diyan sa Miami Open kung saan umabot siya hanggang semifinal. Ang kaanuhan lang nito, ang medyo delikado mga ka-express, kasi kailangan niyang i-defend yung 390 points niya dito sa Miami Open. So, yung 390 points na yan, kinakailangan umabot ulit siya sa semifinal para madepensa niya yung 390 points. Mas maganda kung umabot pa siya ng final, di ba? Ako, naniniwala ako na hindi na nalalayo na si Alex makasungkit ng isang Grand Slam title. Ayan. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na si Alex makakakuha ng inaasam-asam na titulo. Malay natin, WTA 1000 event pa ang level. So yan, patuloy nating suportahan tong kababayan natin. Ito lang po kasi ang kababayan natin na purong Pinoy mga ka-express. Marami dito naglalaro ng mga half Pinoy, pero bukod tangi si Alex lang ang talagang purong Pinoy na ang dinadala ang watawat ng ating Pilipinas, ang bandera ng ating Pilipinas. Kaya lagi po natin suportahan si Alex at siyempre yung panalangin, malaking tulong yung mga ka-express. So, antabayanan na lang natin. March 19 po ang laro ni Alex Ayala. Una yung makakalaban ay kung sino mananalo dito kay Sigmund or Marchenko. Pagdating ng round 32 o round 3, asahan natin mga ka-express, pangatlong beses na maghaharap si Alex kontra kay Swiatek. So hanggang dito lang po muna mga ka-express. Muli ito ang Hilbert Channel. Maraming salamat sa pag-antabay, pagsuporta, panunood. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. God bless you and Diyos mabalos!